Para sa'yo na laging uhaw sa kaalaman, maligayang pagdating sa isa na namang malalimang pagtatalakay. Kung ikaw ay kasalukuyang naghahanap ng mga bagong pananaw para mas mapabuti ang pamumuno mo, O baka naghahanda ka para sa isang napakahalagang meeting sa opisina. tama, o sadyang mausisa ka lang kung bakit ang ilang mga komunidad tila puno ng buhay, habang ang iba naman parang naghihingalo na. Nasa tamang lugar ka. Ang misyon natin ngayon ay himayin ang isang napakakawili-wiling dokumento na pinamagatang Equipping the Saints for the Work. Oo, at sa unang tingin, yung material na ito tila nakasentro lang sa tradisyonal na konsepto ng pamumuno sa loob ng simbahan. Yun ang aakalain mo sa simula. Pero habang binabasa natin ito, makikita natin na nagmumungkahi siya ng isang napakaradikal na pagbabago na pwedeng i-apply kahit saan. Kahit sa corporate pa yan. Correct. Ito yung paglipat ng mga tao mula sa pagiging mga simpleng tagapanood o mga spectators. Tungo sa pagiging mga aktibong kalahok na may sariling ambag. Okay, himayin natin ito. Paano nga ba natin magigising at mapapakilos ang mga natutulog na potensyal sa loob ng isang grupo? Isang napapanahong tanang yan. At para maset natin yung tamang direksyon ng usapan natin ngayon, mahalagang maintindihan mo na hindi natin ito ikukulong sa usaping relihiyon lamang. O kasi sayang naman kung doon lang natin ilalapat. Mismo, ang tekstong sinusuri natin ay isang napakalalim na pag-aaral sa tunay na anatomiya ng empowerment o yung pagbibigay kapangyarihan. Tatalakayin natin yung malaking bangin sa pagitan ng simpleng pagpapasa ng informasyon kumpara sa tunay at aktwal na pagsasanay. Yung tipong hindi lang basta lecture, no? Oo, hindi lang lecture. Higit sa lahat, titingnan natin kung paano maa-activate yung natutulog na potensyal ng mga tao sa anumang komunidad o organisasyon na kinabibilangan mo. Madalas kasi, yung layunin ng mga nagiging leader magpuno lang ng utak ng mga tao ng magagandang teorya. Tapos wala ng execution. Nabibigo silang pakilusin ang mga ito sa aktwal na buhay. Diyon pumapasok yung isang napakalaking kabalintunaan o paradox na ibinahagi sa teksto. Inilarawan dito yung isang sitwasyon na emosyonal na nakakabigat, isang tinatawag na quiet crisis o tahimik na krisis. Ang bigat pakinggan yan, tahimik na krisis. Sobra. Kasi isipin mo yung isang typical na linggo sa isang malaking simbahan o kaya naman isang malaking all-hands meeting sa isang kumpanya. Yung lahat naka-attend. Punong-puno ng tao yung bulwagan, ang ganda ng ilaw, napakahusay ng presentasyon o ng sermon, at puno yung kalendaryo ng mga aktibidad. Sa papel, mukhang matagumpay. Pero kapag sinuri mo yung nangyayari sa labas ng 4 na sulok ng gusaling iyon, Halos walang epekto. Karamihan sa mga dumadalo hindi aktibo. Naging mga consumers o tagatanggap na lang sila sa halip na maging mga contributors o taga-ambag doon sa misyon. naging taga-konsumo na lang talaga. Ang pagiging bahagi ng community naging isang spectator sport na lang. Pumapasok sila, umupo, pumapalakpak. Tapos, uuwi ng walang anumang nagbabago sa kung paano sila namumuhay kinabukasan. Eksakto. Ang nakakabilib dito ay kung paano tinumbok ng teksto ang ugat ng problemang ito, gamit ang isang makasaysayang pamantayan mula sa Ephesians 4:11-12. Pamilyar ako dyan. Ayon kasi sa original na disenyo na inilatag doon, yung mga pinuno, ang mga apostol, propeta, ebanggelista, pastor at guro, O kung sa corporate setting, yung mga managers at directors natin. tama. Hindi sila inilagay sa pwesto para sila ang gumawa ng lahat ng trabaho. Ang malaking pagkakamali ng modernong istruktura natin ay yung pag-aakala na ang leader ang bida na dapat solusyonan ang lahat. Na sa kanya nakasalalay ang lahat ng bigat. Sa halip, malinaw na sinasabi sa teksto na sila ay ibinigay upang sangkapan ang mga banal o equip the saints. Ibig sabihin, yung kaisa-isang pinakamahalagang trabaho ng isang pinuno ay ihanda at sanayin yung mga ordinaryong miyembro para sila mismo ang gumawa ng ministeryo o ng trabaho.
Kaya yung sukatan ng tagumpay, hindi kung gaano kagaling yung nakatayo sa entablado. Hindi yun ang basehan. Ang basehan, kung gaano kahanda ang mga nakikinig na lumabas at kumilos ng kusa. Kaya siguro tumatak ng husto sa akin yung isang partikular na linya mula doon sa source material natin. Sabi roon, ang pamumuno ay hindi pagtatanghal, ito ay pagpapalakas. Leadership is not performance, it is empowerment. Napakabigat nun. At para mas ma-visualize mo ito ng maigi, paborito kong gamitin yung analohiya ng isang tao na may gym membership. Magandang halimbawa yan. Isipin mo na nagbayad ka ng mahal para sa isang sikat na gym. Pagpasok mo, umupo ka sa isang bench, nagbukas ka ng popcorn. Popcorn talaga sa gym? Oo, isipin mo ganun kalala. Tapos pinanood mo lang yung personal trainer mo na magbuhat ng mabibigat na weights habang pinagpapawisan siya ng husto. Kahit gaano pa kagaling, kalakas o katalino ang instructor mo, hindi lalaki yung sarili mong kalamnan sa kapapanood lang sa kanya. Dahil ikaw mismo dapat yung humawak ng bakal. Ganyan din na nangyari sa konsepto ng komunidad. Ang simbahan o anumang organisasyon ay inilarawan bilang isang katawan, isang body, hindi isang audience. Kapag ang isang bahagi ng katawan ay nananatiling nakaupo at hindi ginagamit, Natural itong manghihina at maniliit. Isang napakaangput na imahe niyan. 'di ba? Nakaka-relate lahat sa gym. At kung hihimayin natin yung salitang Griego na ginamit sa teksto para sa salitang equip o pagsangkapan, ito ay ang salitang katartismos. Katartismos. Sa sinaunang panahon, hindi ito isang relihiyosong termino. Ginagamit ang katartismos para ilarawan ang mga mangingisda na nag-aayos at nagtatahi ng kanilang mga punit na lambat. Parang kinukumpuni. O kaya naman, isang doktor na nagbabalik sa tamang pwesto ng isang nabaling buto. Iyon ang tunay na diwa ng pamumuno. Ang pinuno ay nagkukumpuni, naghahanda at nagpapalakas sa mga tao upang maibalik sila sa kanilang orihinal na kapasidad at layunin. Imbes na akunin ng pinuno ang buong responsibilidad, sinasanay niya ang bawat individual para maging matibay na bahagi ng isang malaking lambat. Totoo yan. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin dahil kung babalikan natin yung gym analogy kanina, nalaman na natin na kailangan nating magbuhat ng sarili nating weights. Pero ang tanong, paano kung hindi natin alam ang tamang form? Delikado, baka may injure ka pa. Dito ipinapaliwanag ng teksto ang isang nakakabulag na pagkakaiba sa pagitan ng informasyon at ng tunay na pagsasanay. Madalas nating mapagkamalan na kapag nagbigay tayo ng informasyon, nag-train na tayo. Lagi nangyayari yan sa mga seminar. Kaso, ang impormasyon, pumupuno lang yan ng mga notebook. Sinasagot lang nito ang tanong na, ano ang dapat kong malaman? Sa kabilang banda naman, ang pagsasanay o training ay bumubuo ng muscle memory o yung tinatawag nilang spiritual reflexes. Sinasagot nito yung tanong na ano ang dapat kong gawin at paano ko ito gagawin kapag nasa ilalim na ako ng pressure. Dahil yung simpleng pagtuturo sa harap ng klase o pakikinig sa napakagandang sermon linggo-linggo, hindi yan sapat para makabuo ng malalim na pagbabago. Upang mabigyan ng konkretong solusyon ng isyung iyan, tinutukoy ng ating source ang tinatawag na kingdom pedagogy o ang partikular na modelo ng pagtuturo na ginamit mismo ni Jesus. Paano niya ito ginawa? Kapansin-pansin kasi na hindi siya nagtayo ng isang akademya at nagbigay lang ng serye ng mga lecture sa loob ng isang silid-aralan. Kapag binasa natin ang Luke 9 at 10, kung saan isinugo niya ang kanyang 12 apostol at ang 72 tagasunod, makikita natin ang isang malinaw na apprenticeship model. Isinama niya sila sa mismong alikabok ng kalsada, kumbaga. Oo, hindi niya sila pinaupulong para kumuha ng notes. Inilubog niya sila sa aktual na sitwasyon. Yun yung unang hakbang. Immersion at practice. At hindi siya huminto sa pagpapakita kung paano to ginagawa, di ba? Hindi. Pagkatapos niyang isugo yung mga disipulo para subukan ang natutunan nila, bumalik sila sa kanya at doon niya sila binigyan ng masusing feedback. Parang post-evaluation sa mga kumpanya na yun. Ganun na nga. Itinuwid niya yung mga maling pananaw nila,
Ipinaliwanag kung bakit hindi nila mapalayas yung ilang problema at syempre, pinuri ang kanilang mga tagumpay. Pinuulit-ulit niya ang prosesong ito Ang repetition. para tuluyang mahubog yung kanilang karakter. Bago pa man niya sila formal na kinomisyon o binigyan ng basbas para humayo ng mag-isa sa buong mundo, dumaan muna sila sa matinding cycle na ito. Pagpapakita, pagpapasubok, pagbibigay ng feedback, at pag-uulit. Iyan yung kompletong framework. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon, subukan mong ikonekta ito sa sarili mong karanasan. Sa trabaho mo, nung bago ka pa lang, hindi ka naman siguro naging magaling na empleyado sa pagbabasa lang ng employee handbook sa unang araw mo, di ba? Imposible yun. O kaya nung nag-aaral kang magmaneho ng sasakyan. Kahit isaisip mo pa lahat ng rules of the road mula sa manual, iba pa rin kapag nakahawak ka na sa manibela. Ibang-iba yung kaba kapag nasa highway ka na. Kailangan mo maranasan na mamatayan ng makina sa gitna ng kalsada, makarinig ng puna mula sa instructor na katabi mo, at ulitin ang proseso hanggang sa maging automatic na yung pagtatapak mo sa preno at silinyador. Iyon yung muscle memory na sinasabi natin kanina. At iyan eksakto ang kulang sa maraming community ngayon na nagrereklamo kung bakit hindi kumikilos ang mga miyembro nila. Hindi natin sila pwedeng asahan na lumangoy kung puro PowerPoint slides lang tungkol sa tubig ang ipinapakita natin sa kanila. Nakakatawa pero totoo. Kaya ang malaking hamon ngayon sa mga institusyon ay kung paano babasagin ang kulturang nakasanayan na. Masyado na kasi tayong komportable sa pag-upo. Kaya, kung gusto nating ma-activate ang mga tao, kailangan natin silang bigyan ng practical kakayahan para makapagsalita at makakilos. Kailangan nilang maging bihasa. At doon tayo dadalhin sa pinaka-practical na tanong. Paano ba ito eksaktong gagawin nang hindi nakaka-overwhelm? Dito ipinapapakilala ng dokumento ang Gospel Fluency Training Framework. Gospel fluency. Yung salitang fluency, ginagamit natin yan madalas sa pag-aaral ng wika. Tama. Kapag sinabi nating gospel fluency, hindi ibig sabihin nito ang pagiging magaling mag-memorize ng mahahabang bersikulo o ng komplikadong teolohiya. Hindi ito padamihan ng kabisadong text. Ito ay ang pagiging bihasa sa kwento ng Diyos na para bang ito ay iyong sariling wika o mother tongue. Kapag fluent ka kasi sa isang wika, hindi mo na kailangang mag-isip ng malalim at mag-translate sa utak mo bago ka sumagot. Natural na lang itong lumalabas sa iyo kapag nakikipag-usap ka. Upang marating natin ang ganyang antas ng pagiging natural, idinidetalya sa teksto ang storyline of Scripture o yung 4 na yugto ng kwento ng Diyos. Ano-ano ba tong 4 na ito? Ang mahalagang tingnan muna natin ito hindi bilang isang serye ng mga batas na dapat sundin, kundi bilang isang universal na balangkas ng kwento, isang narrative structure na tumutulong sa atin na intindihin ang takbo ng mundo. Okay, sige. Ang unang yugto ay ang paglikha o creation. Ipinapakita rito na ang lahat ng bagay ay may orihinal na intensyon at kabanalan. Dito nagmumula ang dignidad at layunin ng bawat tao. Na hindi tayo aksidente nang. Bawat isa ay may nakapaloob na halaga dahil ginawa tayo ng may layunin. Pagkatapos ng creation, ang susunod na yugto ay ang pagbagsak o fall. Ngayon, baka may mag-iisip, hindi ba parang napakabigat o masyadong madilim na pag-usapan agad ang pagkasira o pagkakasala? Isang magandang punto yan. Ngalit yung pagtalakay sa fall, hindi ginagawa upang ipahiya ang tao o maghanap ng masisi. Hindi siya pang guilt trip. Hindi talaga. Tinatalakay ito upang magbigay ng malinaw na paliwanag kung bakit tayo nakakaranas ng sakit, kawalan ng hustisya at pagkapagod. Ito yung sumasagot sa tanong na bakit ang mundo ay hindi perpekto. Totoo yan. Higit sa lahat, ang pag-unawa sa pagbagsak ay nagbubuo ng malalim na empatiya. Yung pag-unawa na lahat tayo, walang exception, ay may kahinaan at nangangailangan ng tulong. Mula sa empatyang yan, papasok tayo sa ikatlong yugto, ang katubusan o redemption. Ito ang pinakasentro ng kwento. Sa teksto natin, ginamit yung napakagandang konsepto ng fulcrum. Pwede mo bang i-explain yung fulcrum na yan? Sige, para mas malinaw sa mga nakikinig, isipin mo yung isang seesaw sa playground. Yung mismong bakal sa gitna na sumusuporta sa bigat ng magkabilang dulo,
Iyon ang fulcrum. Yung gitna na nagbabalanse. Oo, sa kwentong ito, ang katubusan sa pamamagitan ni Kristo ang nagsisilbing fulcrum. Ito ang tulay at sentro ng balanse kung saan nagtatagpo ang dalawang tila magkasalungat na bagay. Ano tong dalawang ito? Ang ganap na hustisya at ang walang hanggang awa. Ganun na nga. At ang ikaapat at huling yugto ay ang panunumbalik o restoration. Ito naman ang nagbibigay ng matibay na pag-asa sa atin. Kasi hindi nagtatapos ang kwento sa pagkasira. May katiyakan na aayusin at ibabalik sa dati ang lahat ng bagay at higit sa lahat isa itong aktibong paanyaya para sa mga tao na lumahok sa pagbuo ng kabutihan at hustisya ngayon pa lamang. Hindi na tayo maghihintay ng kabilang buhay para gumawa ng tama. Bahagi tayo ng restoration sa kasalukuyan. Mismo. Bang tao tungkol sa malalalim na bagay, nagiging napaka-natural. Nagiging scripture in conversation siya. May iniisip ka bang halimbawa niyan sa pang-araw-araw? Isipin mo na nasa pantry ka ng opisina ninyo, nagtitimpla ka ng kape. Tapos may lumapit sa iyong katrabaho at halatang-halata na burnout na siya. Sabi niya, pagod na ako, parang wala namang kwenta tong ginagawa natin araw-araw. Nako, madalas mangyari yan. Bilang isang taong fluent sa kwentong ito, hindi mo siya kailangang sermonan o bigyan ng religious pamphlet, di ba? Pwede mong simulan sa creation at sabihin, alam mo, naiintindihan kita dahil orihinal naman tayong ginawa para magkaroon ng layunin, hindi para maging makina na puro trabaho lang. Oo nga, pinapaalala mo yung original na design. Tapos, papasok yung fall bilang empatya. Sasabihin mo, kaya lang, minsan talaga ang toxic ng sistema, ang daming sira at hindi patas sa paligid natin, kaya nakakadrain. Nakaka-relate siya agad. Mula roon, natural na dadalo yung usapan papunta sa redemption at restoration. Pwede mong ibahagi kung paano ka nakahanap ng sarili mong kapayapaan at pag-asa at kung paano nyo pwedeng tulungan ng isa't isa para mapabuti ang sitwasyon sa opisina. Hindi ba't mas totoo, mas magaan, at mas nakaka-relate ang ganitong klaseng usapan? Wala yung awkwardness na nagpipreach ka. Kapag naisapuso ng isang individual ang balangkas na ito, ang kanyang pinaniniwala hindi na lang isang listahan ng mga doktrina na idinidikta sa kanya. Nagiging isa itong malinaw na lente kung saan niya tinitignan ang buong mundo, ang pamilya niya, ang trabaho niya, pati na rin ang mga problema niya. Ngunit babalik tayo sa mas malaking tanong, paano mo sasanayin ng isang buong organisasyon na maging ganito ka-fluent? Paano mo aalisin ng takot nila na magsalita? At yan ang susunod nating himayin. Tinalakay sa teksto ang mismong proseso kung paano ito ituturo. Ang unang hakbang daw ay ang paggawa ng personal na patotoo o testimony. Tinuturuan ng bawat miyembro na gumawa ng tinatawag na 3-minute testimony na nagkokonekta ng kanilang personal na buhay doon sa 4 na yugto na diniskas natin. Pero teka, may tanong ako dyan nung nabasa ko ito. Ano yon? 3 minuto? Parang napakabilis naman yata nun para ibuod ang buong buhay mo kasama pa ang kwento ng Diyos. Hindi kaya magmukhang minadaling elevator pitch o sales pitch ito at mawala yung lalim ng kwento? Normal lang na maramdaman yan sa umpisa. Pero ang layunin ng paglalagay ng limitasyon sa oras para pilitin ng tao na tanggalin ang mga hindi kinakailamang detalye. Tumutok ka na lang sa pinaka-esensya ng pagbabago mo. Para hindi paligoy-ligoy. Kasi kapag walang limitasyon, madalas tayong naliligaw sa pagpapaliwanag. Bukod pa rito, yung 3 minuto ay isang napaka-respetual na haba ng oras sa isang casual na usapan. Hindi mo inialisan ng oras ang kausap mo. At nagbibigay ka ng puwang para siya naman ang magsalita o magtanong pagkatapos. At para maging komportable silang guminito, inilalarawan sa teksto ang paggamit ng coaching triads. Ito ay ang paggugrupo ng mga miyembro sa 3. Bakit partikular na 3? Hindi ba pwedeng by pair o grupo ng 5? Dahil ang 3 ay ang perpektong balanse para sa psychological safety. Hindi ito masyadong malaki para mahiya at magtago ang isang miyembro at hindi rin ito dalawahan lang kung saan baka maubusan sila ng bagong pananaw. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang mga coaching triads na ito ay lumilikha ng isang ligtas na laboratorio para sa mga miyembro. Ginagamit nilang grupong ito para sa panalangin, sa pananagutan o accountability at higit sa lahat,
para sa roleplay evangelism. Dito sila nagkukunwari at nagpa-practice. Ang isa ay aarte bilang isang nag-aalinlangang kaibigan at ang isa naman ay susubok na ibahagi ang kanyang 3-minute testimony. Yung pangatlo mag-oobserba. Napakatalino ng konsepto ng roleplay na iyan. Kasi kapag nagpa-practice sila at may nasabi silang mali o medyo awkward pakinggan, yung mga pagkakamali nila sa loob ng triad ay nagiging diagnostic, not punitive. Ibig sabihin, sinusuri ng maliit na grupo kung saan pa pwedeng linawin ang kwento. Hindi sila pinaparusahan o hinuhusgahan dahil nagkamali sila. Nawawala yung paralyzing fear o ang takot na mapahiya sa harap ng ibang tao. Dahil ligtas ang espasyo, nakakapag-practice sila ng paulit-ulit hanggang sa makuha nila yung muscle memory. Totoong-totoo yan. At hindi lang ito isang teorya na magandang pakinggan ha. Nagbigay ang teksto ng isang partikular na case study para ipakita ang ebidensya ng modelong ito. Ano ba itong nangyari sa case study na ito? Merong isang simbahan sa kalunsuran, isang mid-sized urban church na may humigit kumulang na 300 miyembro. Maganda ang kanilang mga programa at maraming pumupunta kapag linggo. Successful tingnan mula sa labas. Subalit, napansin ng kanilang mga lider na naplataw sila. Huminto ang kanilang paglago. Naging cycle na lang na ang mga tao ay pupunta, uupo para makinig ng sermon at uuwi. Walang aktibong ministeryo na nangyayari sa mga kapaligiran nila pagdating ng Lunes hanggang Sabado. Siguro ang unang reaksyon ng karamihang leader sa ganyang sitwasyon mag-isip agad ng bagong pakulo o mas malaking event para makahakot ulit ng pansin. Pero hindi yan ang ginawa nila. Sa halip na magdagdag ng panibagong programa na uubos lang ng enerhiya, naglunsad sila ng isang 12-week gospel fluency cohort. Kinuha nila ang mga miyembro at ipinasok sa matinding training na binanggit natin kanina. Nagkaroon ng mga role-playing sa triads. At mas nakakabilib pa, isinama nila ito sa mga neighborhood walks. Literal na naglakad sila sa kanilang komunidad para mag-obserba at simulan ng mga natural na pakikipag-usap. Gamit yung napag-aralan nilang 4 na yugto, isinabuhay talaga nila ang apprenticeship model ni Jesus. At ang resulta ng hakbang na iyon ay hindi maikakaila. Ayon sa datos mula sa teksto, pagkatapos ng 2 taon, nalaman nila na mahigit 70% ng kanilang mga aktibong miyembro ang nakapagbahagi na ng ebanghelyo ng may kumpiyansa. Sa mga kaibigan at katrabaho nila. Oo. Dahil mismo ang mga miyembro na ang gumagalaw, dumoble ang bilang ng mga nabinyagan at organikong dumami ang kanilang mga small groups nang hindi na kailangang i-micromanage ng mga nakataas na leader. Yung mga tao na dati nakaupo lang sa likuran, ngayon sila na mismo ang nangunguna at nagsasanay sa mga bagong sali. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ibig sabihin, ang tradisyonal nating sukatan ng tagumpay ay kailangang magbago. Ang tagumpay ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa dami ng dumadalo sa kanyang event. Hindi ito nakabatay sa addition o simpleng pagdaragdag ng mga taong nakaupo sa upuan. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa multiplication. Nakabatay ito sa dami ng mga taong isinusugo palabas, nagiging aktibong kahalok at may kakayahang magsanay pa ng iba. Iyon ang bumubuo ng isang hindi mapipigilang kilusan. Kapag sinuri natin ito sa pinakamalalim na aspeko, ang buong sistemang ito ay bumabalik at sinusuportahan ang isang napakahalagang makasaysayang doktrina, ang priesthood of all believers o ang pagkaparian ng lahat ng mananampalataya. Pinapabulaanan ito yung ideya na ang paglilingkod do ministeryo ay eksklusibong trabaho lamang ng mga bayad na profesional o ng mga taong may mikropono sa entablado. Bawat isang individual, anuman ang kanyang background, ay may tungkulin at kakayahang magambag. Aran ang proseso ng activation, ang sadyang paglilipat sa mga tao mula sa pagiging pasibong audience tungo sa pagiging aktibong kalahok. Kapag sinunod natin ang modelong ito, binabago nito ang mismong kultura ng grupo. Binabasag nito ang nakakalasong kultura ng consumerism, kung saan lahat ay laging nag-aabang ng serbisyo. At ibinabalik tayo sa tunay na discipleship, kung saan ang bawat isa ay sabay-sabay na gumagalaw, nagkakamali, natututo at lumalago. Napakalakas at napaka-practical ng mensaheng yan.
Kaya ikaw na nakikinig sa atin hanggang sa puntong ito, gusto kitang anyayahan na saglit na pagnilayan ang iyong sariling sitwasyon. Ipasok mo ang sarili mo sa balangkas na pinag-usapan natin. Pag-isipan mo ang iyong papel sa mga komunidad, kumpanya o organisasyong kinabibilangan mo ngayon. Isa ka ba sa mga tahimik na tagapanood na laging nag-aantay lang na may isusubo sa kanya? Na pumapasok lang para tumanggap ng sweldo, ng impormasyon, o ng tulong mula sa literatura. O isa ka bang aktibong nag-aambag na kayang magsanay ng iba pang kasama mo sa misyon? Baka panahon na para buhatin mo ang sarili mong weights. At sa mga leader naman na nakikinig, maging manager ka man, guro, o tagapamahala sa anumang larangan, ang hamon sa inyo ay i-evaluate ang inyong estilo. Kayo ba ang laging bida na gumagawa ng lahat? O nagiging tulay kayo para sa pagpapalakas at paghahanda ng inyong mga tao upang sila na mismo ang manguna bukas? Bago natin tapusin ang usapang ito, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang mapanghamong kaisipan na natural na umusbong mula sa mga tinalakay natin. Kung ang tunay na sukatan pala ng tagumpay at paglago ay ang pagdami ng mga taong isinusugo sa labas, sa halip na mga taong nagtitipon sa loob. Ano ang kahihinat na ng mga naglalakihang infrastruktura at bilyon-bilyon budget ng mga naglalakihang institusyon o mga mega-churches sa hinaharap? Kung ang pinaka-epektibo at pinakamalalim na modelo ng pagkatuto ay hindi pala nangyayari sa ilalim ng mga magagarbong pailaw at malalaking stage, kundi sa labas, sa mga opisina, sa mga kapehan at sa mga sala ng mga kabahayan sa pamamagitan ng simpleng grupo ng 3 o triads. Makakaya-kaya ng arkitektura at tradisyon ng modernong relihiyon na kusang isuko ang kanilang hawak na kontrol at kapangyarihan para sa tunay na pagpapalakas at empowerment ng ordinaryong tao? Isang napakabigat na tanong, nahahayaan kitang pag-isipan ng malalim. Maraming salamat sa matiyagamong pagsama sa aming malalimang pagtalakay at hanggang sa muli nating pagtuklas ng mga bagong kaalaman.